Sir Jong, Yes po. kumusta ang market? Well, actually sir, ang daming naghahanap talaga. Even local? Sa local marami rin po. So local. Bukod sa local, syempre establish Export yung... po. Export tayo. Yun talaga ang market main ninyo. market natin. Export ho talaga sila. Dito yung mga Wow, stocks. anong ibig sabihin yan? Yan. Oil na yan? Kwan po yan, yung mga dried flowers natin. Saan yung gagamitin yan? Yung iba pinag-aaralan po, yung iba may nangangailangan din ng mga yan raw mats. And dito yung mga oils natin. May machine tayo rito. Ito yung tea bagging machine natin. Ito yung tea bagging machine. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, ang tea, saan minamarket? Kwan din sir. Export din? Yes, export lahat. Export lang. Right now, may mga multinationals kami nakausap foreign na nagkaroon ng interest. Itong mga to, Bigyan mo nga kami ng yung grades ng oil dito. Yung strips. First grade, extra. Ito yung first class, yung yes. extra. Opo, Ito yan. yung pinakamahal. First grade, second grade, Third grade. third grade. Mga bandang dulo na yan ang distillation. Bandang dulo na. So yung hinarvest natin kanina, malamang extra Yeah, yon. extra. Okay, sir. So, ang Iba Botanical ay mayroon hong stable na market. Export. Hindi sabi-sabi lang na may ganitong demand, export. Hindi. Sila talaga ay nag-export. Okay. Kaya kung makita nyo yung aming mga drum dyan, is naka-due na yan for shipment. shipment, sir. Naantay na lang natin. France po yan. Yes po. Hindi lang France. European market tayo. European market. Wow. Ilang ano na yan, sir? Ilang million yan. Ano po to? Gusto kong sabihin, pero... Yan po yung first one natin, yung extra. First, Yung extra. yung ano? Extra. Extra. Yes, sir. Wow. Bango. So, extra, yung first class. Ito po yung Ito yung first grade, sir. first grade. Magkaiba sila. First grade. Second grade, parang yung first and second, close. Second grade. Third grade. And Third grade, sir. third grade. Ito na po yung dulong-dulo ng distillation. Mabango Yung pa rin. third grade? Oo pa rin. Tapang nito eh. Maganda rin yung third grade. Kaya sabi ko sir, walang tapon. tapon eh. Yung klase ng oils talaga natin, lahat pasok. Oo. Ang gaganda. Kaganda ng amoy. So nasa sa iyo kung anong Preference. mixture nila, no? Yung Yung mga kung anong kailangan nila para sa blending nila ng mga gagawin nilang pabango. Pwede na? Okay, Sige, pwede try na. mo. Pwede rin kaya tayong gumawa ng local na perfume. Pwede sir. Oh, yun na yun. Yan. So parang, di ba, may jasmine tea. Apo. So may ilang tea. Yes sir. Ano siya, oh.
sensor. So walang available local. Wala. So hindi natin alam ang presyo. Mga malapit na sir, malapit Malapit kaming na. i-launch yan. Okay. So first time ho ba ipapakita nyo sa public to? Yes. Although nababanggit namin siya, pero yung ganitong nag-cover na nakita, Oo. First Na time. walang sekreto. wala sir, wala. Ilang kilong dried ilang yung yung nilagay natin dyan kanina? Ilan yung nilagay mo? Ganyan? 500 grams lang yun. 500 grams lang. Ilang tea ang magagawa ng 500 grams? Ilan yung packaging mo? 2 grams per pack, sir. 2 grams per pack. Pakita nga. Tapos na ba siya? Marami kasing pwedeng gawin dito sir. Kasi isa pang pinag-aaralan namin kung pwede rin siyang maging flavoring sa mga sigarilyo, mga sa tobacco. I-blend ba siya? Pwede Kasi, rin. apa. Tapos ilalagay lang sa magandang karton, no? Yes, may magandang Mamahalin na. packaging. No? Kuhan kami sir, big bags kami kasi by tonnage kami yung pag-export. Tonnage, oo. Sila ang nagpapak doon na maliliit. Yes po. Galing. Sige pa. Okay. So lahat to, ano to? Pang... Apa. Pwedeng tea. Sir, tignan lang natin yung dehydrator. Apa. So ito po, oil lahat po ito. Ito sir is LME oil. Meron din kami kwan dito. LME oil to. Dito lahat ng naluluto namin sa production, dinadala lahat dito. Oo. LME. Dami. Yan. Wow. Pakita mo lang. Yan yung mga i-export. Ano yung export na yan? Europe din yan. Yes sir. For Western market sir. Although meron din kaming Asian market. LME is from the Pili. pili nut. Yes. Pili, yung resin ng pili. Oo. Pili tree. But hindi lahat ng pili. Dalawa kasi si pili, si Canarium obatum at saka si Canarium lusonicum. Si Canarium lusonicum po yung ginagamit natin na materyales. For LME. Apo. Okay. Si vetiver. Apo. Vetiver. Yung sa vetiver roots yan yung Roots naman to sa weeds. At ito, LME po yan. Naghihintay na yan para sa kasi masyadong stricto ang mga European market. Kailangan ang pallet mo may standard. Ang drum mo may standard. Hindi basta-basta kailangan UN approve yan. Yung mga ganun po. May mga regulations na sinusunod. So yan, inaantay lang yung mga materials for packaging na sila. Sir, Po. multi-billion peso industry, multi-billion dollar industry. Malaki. Kung titignan nga natin, sir, hindi napapansin ng mga Pilipino ang essential oil. Ang dami Andyan nating yan essential oil. Yan pala ang isang industriya na hindi basta-basta pera kami nag-uusapan. Malaking pera. Opo. Ay, dito po ang ating dehydrator. Ito yung dehydrator Apa. natin. Pwede pang buksan, Jo? Pwede siya, baka sumabog to. Hindi po. Yan. Ilang tray nakasalang po, no? Wow. Yung kanina, umaga. Yung kanina umaga. Yung kaninang umaga na overripe, Opo. Ito na, nakasalang na siya. nakasalang ng bango. Pabango pa rin siya. May oil pa rin kasi yan, sir. Bango. Ayan, ilang oras siyang dinehydrate? 7 hours. Tapos yun yung magiging ilang-ilang tea. Walang sayang. Opo. Walang sayang. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin yung series natin about ilang-ilang at kasama pa rin natin si Sir Jong Kelyope. At andito pa rin tayo sa IBA Botanical. Dito po yan sa IBA Zambales. Apa. Sir, ngayon, ang ipapakita natin ay Ito yung ating mga seedlings. Na seedlings. Okay. Okay. So,
Kagaya ng na-discuss natin kanina, ang seedlings ay nanggaling doon sa buto. Opo. Oo, walang technology sir na pwedeng gamitin ang markot. Wala. Hindi pa namin siya natatry. Kaya ang sinusundan lang namin is yung traditional, yung buto talaga, kasi may mga kasabihan na pag sa buto, umaabot talaga ng matagal mas na panahon. matagalan. Oo. So wala pa rin technology na gamit ka ng buto as rootstock tapos dudugtungan mo ng sayon ng old tree. Wala pa rin ganun. Wala pang practice na ganun. Okay. Yung mga na-harvest natin ng mga bunga, kaya hindi pantay-pantay. Kasi kung kailan lang may makita, yun yung kinokolekta namin. Kasi kagaya ng sinabi ni Sir Jong, yung plantation ay nag-aalat lang sila ng isang puno or specific na puno sa loob ng plantation para gawing mother plant. The rest ng nandun sa loob ng plantation ay ginagamit nila pang pabulaklak para harvestin ng bulaklak at gawing essential oil. Apo. Tama Okay. po. So itong mga seedlings na to, Sir Jong, mga ilang buwan to? Nasa kwan na to, sir, nasa 7 to 8 months. 7 to 8 months. Apo. Dito namin siya nilalagay. At nagre-ready na rin kami for expansion. Ng inyong plantation. Apo. So ito po ay ilang months to? Mas matanda ito, sir, kaysa dyan. Baka nasa 10 to 1 year old na po ito. 10 to 1 year old na yan. Aba, isang taon na lang yan. Kung na-transplant, magbubunga na yan. Magmumulaklak na. Hindi naman, sir. 2 years after transplanting, doon mo makikita. 2 years after transplanting. So the earlier na na-transplant mo siya, the better. Apo. Kumbaga ito na suppress yung growth. Kinokontrol namin siya para hindi siya magamit namin siya. Kasi pag nag-overgrown na to, mahirap na rin itanim. Oh, I see. So tuloy-tuloy, dahil may plantation na, tuloy-tuloy, may na-harvest sila na bulaklak, may na-harvest sila na seeds, tuloy-tuloy yung propagation, tuloy-tuloy yung expansion ng farm. Ano ba ang objective niyo, sir? Gaano kalaki yung farm na dapat ma-attain nyo? At least ma-reach namin yung 20,000 trees. Para 20,000 trees, that's translate to how many hectares? Meron kasi tayong 400 trees per hectare. Per hectare. That's the 6x6? Yung 5x5, sir. 5x5. Ang recommendation mo ay gawing 7x7. So yung 400, bababa to 277. 277 trees lang. Apo. Okay. So kung ilang libo yung target niyo? 20,000? 20,000. So 20,000, doon na lang tayo sa 5x5. Ilang hectares po yan? Bali, medyo malaki-laki rin, sir. Mga more than 50 hectares yun. Close to 100. Wow. Para at least sustainable tayo. Talagang ano na yan, everyday harvest na yan, sir. Opo. Everyday harvest, everyday may distillation, everyday meron kang may production tayo. Yung ginagawang tea, so dehydration. So tuloy-tuloy ang production. Opo. Bigyan mo lang kami, sir, ng idea. Not exactly up to how much, but yung target na yon, gaano kalaking pera yan? Ay, medyo malaki din, sir, kasi let's say kukostingan mo na lang siya ng at least 1,500 to 1,700 per tree ang cost of tree mo. Until ma-reach niya yung 3 years to 5 years. Dapat nandun lang tayo. You go beyond that, medyo mahirap na. Iyon yung cost mo. Apa. So malaki rin. Apa. Malaki rin ang puhunan. Pero yung income potential, ilang times yun? Baliwala yung baliwala yung ginamit. So kung isang puno na muhunan ka ng 1,500, apa, magkano ang kikitain ng isang puno on a yearly basis? Pagdating ng 5 years, sir, bali mabilis mo lang siyang makuha eh. Siguro additional 2 years kuha mo na yan, provided na under normal condition, maganda yung plantation mo, tama lahat,
kukuha mo agad yung return. Oo. So per hectare, million to. Oo, sir. More. Mga nandun siya. Hindi ka magsisisi. Hindi ka magsisisi. So, sir, itong mga ganitong klaseng venture, ito yung mga, tama ba? Ito yung mga klase ng mga halaman na dapat pinapadami sa Pilipinas kasi dito tayo may advantage over other countries. Opo. Kasi dito siya lang galing eh. So, kailangan lang natin talaga siyang maintindihan, alagaan at paramihin. Yung technology, available naman na yan, nandyan na. At saka yung mga buyers na nangangailangan, naghahanap na sila ng mga nagpo-produce talaga. So, kailangan na natin, umpisahan na natin, tuluyan na natin ito. Oo. Yung maganda kasi na nangyari dito sa ilang-ilang, 'di ba, nanggaling sa Pilipinas o sabihin man natin sa Southeast Asia, tapos napadami ng ibang bansa, yung mga nasa Caribbean, no? Haiti, Dominican Republic siguro, ganyan. Opo. So, but because of yung unstable yung security doon, yung mga buyers sa Europe ay naghahanap sila ng ibang lugar which is ang kino-consider nila ay ang Pilipinas. Yes, sir. At nasabi rin ni Sir Ben Mead before na ang advantage natin talaga ay dahil sa atin nanggaling, kahit yung mass production sila doon, iba yung quality number one. napoproduce nating ilang-ilang dito sa Pilipinas. Kaya dapat lang na palakihin natin itong industry na to. Maganda sa Iba Botanical ay meron nga silang direct na access doon sa sinasabing market. Hindi lang statistics. Yes. Iba kasi yung nagki-claim na we have this $1 million industry or $1 billion industry, pero it's just an statistics. Ang kagandahan ng Iba Botanical, andun sila, player talaga sila. At sila talaga ay may direct access doon sa buyer at kasama talaga sila doon sa value chain, doon sa players ng industry na yan. Yeah. Nabibigyan din kami ng mga feedback ng mga buyers. Ano yung mga kailangan nila? Anong kailangan nila? Naididirekta nila sa amin. So, na-address namin. So, ibig sabihin yung naibibridge talaga yung anong kailangan nila. At itong kaya namin na pag-aaralan, nagkakasundo. Yeah. Okay, kanina napag-aralan natin nung nag-harvest tayo, nung mga unang episode, pinag-aralan natin paano mag-harvest, paano yung cultural management, napag-aralan natin na yung ilang-ilang, wag na natin palakihin, gawin natin cascading, kasi mas mabilis ang management, ang harvest, pag-aralan natin yung fertilization, it's a combination of organic and inorganic, napag-aralan natin na walang peste, kasi nga dito talaga sa Philippines nagtatribe, so wala siyang peste. At nakita natin yung distillation, napag-aralan natin yung market. Sir, dito naman sa nursery, ano ang management mo dito sa nursery? Bali, parang normal lang din siya ng mga seedlings na at least ma-maintain mo ang moisture, yung tubig, makapag-apply din tayo ng mga supplement na nutrition. Yun lang po, sir. Walang special na management na ginagawa. Paano mo ba, let's say, kagaya nakita natin kanina yung mga sa plantation, no? May mga nakaskip, naging buto. Okay, kailan darating yung time na itatanim siya? Magiging brown ba yan? Ano yung age nung buto na yan? Yung mapapansin mo rin, sir, yung kulay ng buto eh. Yung bunga. Yung bunga. Pagka nag-dark green na yan, okay, ibig sabihin mature na yung buto. Yun yung pwede mo na siyang kunin. Harvest. Diretso mo siya? Papahinog mo pa siya. Parang mangga rin yan. Okay. Ihinog mo rin siya eh. Pahinugin mo. Pag nahinog na yan, magiging anong kulay? Magiging black. Magiging black. Okay. Yun na yun. Yun yung inyong isoso. Opo. Yung for sowing. Diretso na ba sa polyethylene bag or meron kang hindi siya, bed? Tatanggalin namin yung buto kasi yung isang bunga, meron siyang 4. Na buto? 4, minsan 6, mga ganyan. So isang bunga, bibiyakin mo yon. Bibiyakin, lilinisan. Lilinisin mo yon para ma-expose yung buto. Apo. Yung buto na yon ang isuso mo. Apo. Diretso na sa polyethylene isa-isa or may bed ka pa? Minsan gumagamit kami ng bed. Minsan, pagka naka-ready na yung polyethylene bag, Diretso na, direct pwede sowing na naman.
Kaya sabi ko nga sir, walang hindi siya mahirap gawin. So ang advantage ng ilang-ilang dahil nanggaling sa atin, madali i-propagate, no? Walang gastos. Yan. No, walang gastos. Hindi ganun ka gastos. Ang importante diyan, ang crucial is yung management, especially yung pruning. Apo. Okay, yung top pruning, tas gawin mo yung paano mo siya patubuin, yung direction niya, and then the rest puro pruning ka na lang, tanggal na mga shoots na pataas. Tama po. Sa first 2 years talaga, andyan yung patubig, alalay ka sa tubig. Patubig, okay. At saka linis. Oo, Linisan mo yung tanggalin so, anong mga damo. pinang-ano nyo? Grass cutting grass lang cutter po lang. yung ginagawa. Then, andyan din, dapat ring weeding ka rin para ma-irrigate mo rin yung lupa. Andan po yung bunga. Okay. Yan, yung hinog. So, ito yung hinog na seeds. Okay. So, kanina nakita natin yung green, di ba? Parang olive ba? Okay. So, ito, pag biniyak mo to, may mga 4 hanggang 6 na buto. Pwede ba natin biyakin to, sir? Yun. Yan. Kaya kailangan nating linisin yan, sir. Yan, 4. So, may 4 na buto. So, ito ngayon ilalagay mo sa polyethylene. May timing ba kailan mo to isuso? Wala rin sir kasi ang Wala practice rin. namin basta't na ganyan, pwede na yan. Diretso kasi na. hindi naman kami nakakapag-harvest talaga yung bultuhan, marami. Oo. Pag may nakuha, Kung may nakita. yung mga nagche-check. Pag may nakuha, sige. Lalo pagka yung mga designated na trees trees talaga. talaga, yun ang talagang tinitignan. Nakakuha tayo, may mga 50, may mga ganun. So yun lang ang kwan. So, hindi ka lang na during rainy season, wala. Wala sir kasi si kwan, diretso kasi yung bunga niya eh. Oo. Kaya talagang magbubunga talaga siya. Okay, anything else sir na importante dito sa nursery? Dito kasi yung usual na nagiging insekto talaga, kapag lahat naman, pag malambot siya, pupuntahan talaga siya ng insekto. Pero nga yung sinabi ko, hindi siya ganun kagaya ng ibang seedling Na na talagang significant. babantayan mo talaga. Ito, May pa-isa-isa siguro kagat. bugawin mo lang yan. Okay, so pupunta ho tayo ngayon dun sa Upland. Apo. Ang Iba Botanical ay may 3 location. Dito sa farm, meron tayong Upland at meron yung isa pa. Yung sa Highland at saka doon sa Mose area. Okay. Sa Santa Sa Barbara. Mose, hindi na natin pupuntahan kasi super layo. Mag-drone kami ng kasama namin yung nasa likod. Dito na namin i-correct yung nakitang kwan doon. Hindi nyo lupa to. Oo. Bali, nag-lease contract lang din kami dito. So, kasama pa rin natin si Sir Jong Quillope at andito pa rin tayo sa Iba Zambales. Ito pa rin ay part ng plantation ng Iba Botanical, pero ito po ay ibang location na naman, sir. Ibang location po. At ang mga puno dito ay ilang taon na po ito? Nasa 2 to 3 years old na po sila. 2 to 3 years. Oo. Malapit na hubang magbulaklak ito? Yung iba dito nagbubulaklak na, sir. Yung Pero as much as possible, ayaw sana namin para mas mag-concentrate siya sa growth niya. Kaya yung pinipili namin yung Pinapatay nyo? Yeah, at saka yung fertilizer na binibigay. Dito nagbibigay pa kami ng urea para dun sa vegetative stage niya. Para more vegetative ang Apo. ilabas niya. Oh, I see. Okay, sir. Na-discuss natin, ang dami na natin na-discuss tungkol sa ilang-ilang. Sir, in a layman's term, to make our long discussion short, bakit kailangan nating magtanim ng ilang-ilang? Well, napakagandang tanong yan, sir. Since ito ay native sa atin, kailangan natin siyang pagyabungin ba? At may very promising kasi itong ilang-ilang na natanim. At lahat, karamihan sa mga gumagawa ng pabango, nangangailangan sila ng ilang-ilang oil. Which is, sa tingin ko na ngayon, kahit tignan natin yung neighboring countries natin, medyo hirap din sila. Mas maganda dito sa atin. Ang laki ng potential ng ilang-ilang. Okay. Yung potential na yun, sir, gaano kalaking pera yan? Pinag-uusapan natin potential. Well, sir, potential, not necessarily yes, sa Iba Botanical, sir. Let's say, sabihin natin, sir, na lahat, halos karamihan nangangailangan sila ng middle to upper note na oil.
which is kaiilang nila, at saka yung floral scent na kailangan nila, mapapambabae man yan, panlalaking pabango, kailangan nila. So mataas yung requirements nila, yung demands para diyan. Mga gustong mag-start ng plantation, we have the seedlings, matutulungan namin sila. At the same time, yung farming technology, pwede namin i-share sa kanila. So, we can capture, para makuha natin talaga yung market, mag-shine tayo sa essential oil na Pilipinas, pinanggagalingan ngayon ng essential oil, ng ilang-ilang. Ng ilang-ilang. Which is, ang plant ay nanggaling talaga sa Pilipinas, so dapat yung ilang-ilang essential oil ay dapat manggaling din sa Pilipinas. Let's claim yung nawala sa atin. Oo. It's about time. Yes, kailangan natin bawian. Oo. Habang may chance tayo ulit. Okay, sir. Paano ho nila kayo makakontakt? Bali, meron kaming website, yung sa ibabotanical.com. So, it's about time na meron naman tayong seryosong i-export. Yes, sir. Yun yung Hindi importante. puro import. Opo. Hindi lang puro rice and corn. Opo, kasi nung una kasi ako man is hindi ko rin napapansin yung market ng essential, pero nung nabuksan yung isip ko nung nandito na kami nila Sir Ben, parang ito yata yung hindi napapansin na napakalaki ng demand. Ang laki. Kasi lahat ng tao ngayon gumagamit na ng pabango eh. Kailangan na, at saka hindi Sir, yung lang. isang magtatanim, okay, ilang hektarya ang kailangan niya, more or less? At least siguro sir, mag-start siya ng at least 2 to 3 hectares. 2 to 3 hectares. Apo. Para makapag-start siya ng small distillation unit niya para sustainable din. Tuloy-tuloy yung kanyang production. At itong ilang-ilang yung distillation dapat within your farm. Yes po. Hindi po pwedeng malayo yung distillation. Kasi yung handling ng flowers is very critical. Oo. Yun yung nagde-decide ng quality na mapuproduce mo. Oo. Pag lumampas tayo sa parameters, andyan yung sinasabi ko sa iyo kanina sir na nagiging maasim na yung oil natin. Nag-wilt na siya. Apo, yun. So, ang time frame natin from the harvest, imagine nyo nag-harvest tayo ng 3 a.m., natapos tayo ng 5 a.m., then bandang 6 a.m. tapos na yung sorting at nakasalang na doon sa distillation. Apo. By 9 a.m., mayroon na tayong produkto. Apo. Ganon kabilis. Sir Jong, maraming salamat po at talagang pinakita nila Sir Jong yung buong process. Walang sekreto. Apa. Thank you so much. Thank you sir sa pagpunta nyo rin dito at bigyan nyo kami ng pagkakataon na i-share kung ano ang ilang-ilang talaga at paano natin siya mapapakinabangan dito sa atin. Sir, last na. Billion industry, million industry in Philippine peso or in dollar or in pound or in euro? Foreign currency sir, it's a billion industry. Ganun po siya. So dapat kailangan natin tong seryosohin, tutukan. Lalo na tayo lang ang may advantage. Yes sir. Thank you sir. Thank you sir. Salamat po. Ito sir yung unang nagtabas. Pruning. Ito ng top prune. No? So kaya nagkaroon siya ng sanga. Apa. Pero lumaki pa rin siya. Apa. Ngayon dito na tayo puputol. Puputol ulit dito. Tayo rito. Yan. Kasi pinutol para mo para dumami dito. Apa. Kasi ito nag-start na siyang mag-bend. Apa. Pansin mo sir, ito nagdi-defoliate na siya. Hindi-defoliate na, pamatay na yan. Oh. Kaya kapag napabayaan mo siya, papatay niya talaga. Papatay niya nasa baba. Kagaya nito. Yan. Mag-start na rin yan. So mamamatay talaga na kusa. Apo. So yun yung ayaw natin. Yun yung ng natural ng tree habang lumalaki siya eh. Apo. Tatanggalin niya. So kung tayo, ma-manage natin yun, hindi niya papatayin Hindi niya papatayin. I-develop po niya yan. I-develop niya. Okay. Again, ito yung 2 to 3 years old. Apo. Na tree. Ang ugat nito mahal. Yes sir. Kung nasaan na ang canopy, andun na rin yung ugat niya. Normal po sa mga halaman. Kung nasaan na yung naabot ng canopy, andun na rin po yung pwede itanim sa truck. Pwede sir. Bubulaklak. Bubulaklak pa rin siya. Magiging para ornamental plant. Apo. Kapag kasi na-contain mo yung roots, magko-coiling na lang yan.
Pwede. ang growth na niya hindi na rin maganda. Hindi na siya tataas. Yan. Oh. Pero kung nandun lang siya at nabibigyan mo siya ng tamang nutrisyon, magkukan pa rin siya, magbubulaklak pa rin siya. Kahit na mabubonsai gumaganon siya, lang, sir. mabubonsai siya. Pero mamumulaklak. Yes, sir, mamumulaklak siya. Okay. Thank you, sir. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.